ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. This is Kaboses Radio with highly advanced broadcast equipment. The station of the new generation. The news and entertainment radio of the Allied Broadcasting Center Incorporated in Eastern Visayas. It's 104.7 and 99.9 on the FM band. Milan, Italy. Ha? Dere, ikaw na lang dito nga. Ikaw na lang natin kung ano tiya. Okay. Magandang hapon po. Magandang gabi na po dito sa atin, ma'am. 6:20. Magandang gabi. Opo. Ma'am Okay Nora Pame, magandang gabi po at magandang umaga. Tanghali diyan sa inyo ano? Tanghali po, okay. Tanghali. Opo. Ma'am, taga saan po kayo rito sa Pilipinas? Taga Mindanao po, Iligan. Iligan City. So, ngayon po ma'am, ano po ang trabaho natin dyan sa, resident na po kayo ng Italy? Permanent residence po. Okay. Permanent residence. Oo, permanent residence na po siya sa Italy. Ma'am, saan po kayo particular sa Italy? Sa Milano po mismo. Milano, oo. Kumusta po ma'am dyan sa lugar ninyo? Ma'am? Sa ngayon po, okay. Sa side ko po, talagang hindi na po ako lumalabas. Okay. Pero sa ngayon, may mga kaibigan din po akong nakakausap na hanggang ngayon sila ay nagtatrabaho pa. Dahil nga yung mga amo nila ay kailangan din talaga ng tulong dahil lalo na yung mga matatanda. So, hindi naman sila everyday na pumapasok pa twice a week. Yung mga caregiver. Mga caregiver, ganon. Oo, yan po ang mga babysitter. Pumapasok ngayon. Oo, pero mayroon po naman ako nakakausap na kahit kailangan ng amo na papapasukin sila na po yung nagre-refuse dahil iniisip po nila na sila lumalabas, mayroon po silang mga kasama sa bahay at may mga anak po sila sa bahay na iniingatan po. Dahil siya lang po yung lumalabas, tapos ilan po ang nasa loob ng bahay. So siya po yung nagdadala ng virus sa bahay. So nag-refuse po siya ng pumasok. So ma'am, hindi na po talaga safe lumabas ngayon dyan sa Milano? As in, masasabi po talaga natin na hindi safe. Pero mayroon din po talagang mga matitigas din ang ulo, lalo na yung mga Italiano kung sabihin na sa halip na sila ay magtago sa bahay, sila po ay nagpupunta sa mga parks, sa mga beaches. Parang ginawa po nilang holiday ang sitwasyon ngayon. So ngayon, yung mga bata na lumalabas, umuwi sila, mayroon silang mga lula't lulo, mga matatanda na po, yun po yung mga nahahawaan. So yung mga bata na nagdadala, sila po yung malakas ang immune system, dumadaan lang po sa kanila. So kung sino po yung unang mamamatay, yun talagang mayroong mga may edad. So yung mortality rate, ma'am, dyan, yung mas tinatamaan po talaga yung mga may edad, mga seniors. Yan po. Yan po ang totoo, lalo na yung mga nasa hospital na mga nagkasakit. Ma'am, kumusta yung transportation? Paanong sitwasyon yan? Naka-lockdown, total lockdown na po talaga yung northern part ng Italy? Hindi natin masasabi na nag-lockdown talaga. Yun po ang hinihiling ng mga karamihan, lalo na mga Pilipino, na mag-lockdown talaga totally, na wala pong mga vehicles at mga sasakyan dahil mapipilitan po talagang mag-stop sa bahay. Pero sa ngayon po, naririnig ko po na kasi mayroon pang pumapasok at talagang mayroon pang pailan-ilan na mga train, trams at mga buses. So, mismo ang Italian government ay hindi po ganun
Paano ba? Pinababayaan na lang ba nila or siguro hindi na nila alam ang gagawin at pinababayaan na lang na maglabas-labas yung kanilang mga citizens at iba pa nating mga lahi diyan? Yun po ang yun po ang nakikita sa ngayon Kaya nire-request namin talaga kung sino yung na ipapaabot sa gobyerno na totally mag-lockdown kahit mga supermarket dahil hindi po natin alam kung sino yung kalaban natin Opo. So hindi pa po nasa mga tao na lang po kung sila ay lalabas o hindi. Sa side naman ma'am ng Filipino community, ano po ang napagdidesisyonan ninyo na gagawin? Ano na talaga, total, bahala na, hindi na papasok, bahala nang magstay, wala nang walang sweldo, ganon? Ganito po, mayroon po ako nakakausap sa mga pagtatawag ko, sa mga na kalahati po, mayroon pa pong ilan-ilan, mayroon pang pumapasok. Tapos yung mga iba, talagang totally na hindi na sila papasok. Ngayon, yung iba po, nananawagan po sila na gusto po nilang umuwi. Hindi ko po alam kung tama ang maging desisyon kung uuwi po dyan sa Pilipinas na kung tutuusin ay hindi rin naman safe. O yung iba, yung iba po, hindi ayaw po nilang umuwi, mag-antay po hanggang kailan. Pero ang tanong po, noong first to 1 week, hindi pa po namin nararamdaman. In my case, hindi pa namin nararamdaman kung yung boring, yung pangangamba. Pero ngayon po, almost mag 1 month na po kami. Pero nandoon na po yung mga tanong, nandoon na po yung pag-alala, nandoon na po, na hanggang ngayon po, wala po kaming nakikita dito sa side namin wala po kaming nakikita na nag-disinfect. Wala po kaming nakikita na kahit man lang mapaabot sila ng tinapay, ng kunting tulong sa mga no work, no pay. Dahil po, ito po ang totoo. Mas malaki po ang kinikita namin sa part-time kaysa yung regular. Yung regular, mini-maintain lang namin yun dahil mayroon kaming gagawa ng mag-hold sa mga bills, dokumento namin. Sa mga dokumento, oo. So ma'am, yung government natin, yung Italian or yung embassy natin dyan, paano po yung nagko-communicate po ba sa inyo? Ano ba ang plano nila sa mga kababayan natin? Mayroon namang lumalabas dito po na papipirmahan yung polo, galing daw sa polo na na 10,000 ba yun sa mga tulong ng UWA sa mga OFWs. Pero kinonfirm ko po yun sa isang member sa konsulato na mayroon po akong numero na wala pa pong budget pinalabas na pero yun po, inirespeto lang po daw yung kung sino yung isang grupo na nag-organize dahil parang survey lang din yun po. Kung ano po ang maging tugon ng ating gobyerno. My God, ginawang survey lang. Dapat hindi na survey, ma'am. Ang gawin, dapat petition paper talaga. No? Sadya po. Talaga pong kailangan. Talaga pong kailangan na mag-usap-usap po sila kung ano po ang maging tulong nila dahil kung tutuusin po, no work, no pay. Ako din po, talagang mas malaki ang nawawala, no work, no pay. Iilan lang yung binabayaran na sinasabi po ng gobyerno na covered po ng sila po ang magsushoulder pero wala pa pong batas, wala pa pong ipinalabas na memorandum na maging totoo yun. So hanggang ngayon, wala po kaming natanggap na tulong kahit tinapay man lang. Yung disinfectants, kahit naman mag-disinfect ka ng sarili mo, dyan sa bahay mo, syempre yung labas, hindi rin natin yung buong community na pag hindi na disinfect, ganun pa rin, di ba? Yun din talaga po kasi itong virus na to, kumakapit po to sa human. Kung lagi may tao naglalakad sa daan at kung nandyan sa mga bus
trains o ano, mayroon po silang nakakapitan. So, yun na nga yung isang nagsasalita dito na ano siya, na mayroon siyang COVID-19. Sabi niya, huwag lumabas dahil kahit maganda ang panahon, huwag kang makipagkita sa kaibigan, huwag kang lumabas, it's a nice weather, pero hindi mo alam, nagdadala ka na ng sakit at milyon ang mahahawaan mo. Kaya yun lang po ang maging tulong natin sa ating gobyerno kung saan man tayo, kailangan huwag lumabas, yun lang ang kunting tulong. Opo. Dati po, hindi po namin yun, hindi po namin, narinig namin na nagsimula lang kami sa isa, dalawa. Oo. Hindi namin tuloy-tuloy pa rin, pero ngayon lang namin na-realize na kailangan pala hanggat maaga, huwag ka nang lumabas. Yeah. The latest, ma'am, may narinig ako sa isang national radio station. Meron ding na-interview na dyan din sa Italy. The latest is today may namatay doon na 900 na ano? 969. 969. Oh my God. Yes, 51 doctors and nurses. So, gaano yan kadami, kakulangan nga ngayon nagkahigpitan na talaga sa mga frontliners natin. Oo, kasi mayroon nga akong kausap. Okay, ma'am, go ahead. Mayroon akong kausap po kagabi kagabi ko lang nabasa yung message niya na nagpatulong po sa akin na pakuha ng tampons dahil 11 days na po siyang nakalatay sa nag-iisa po siya. My God. Tumawag po siya ng 112 for emergency. Ang tinatanong sa kanya, humihinga ka pa ba? Gusto mo rito na lahat nandito? Kaya, so ibig sabihin, advice ko na lang po sa kanya, mag-stay ka, self-quarantine at lahat na ng mga maaanghang dyan at mga matatapang na kainin mo na dahil pagdating doon sa ospital, hindi ka maaasikaso. Yeah, kasi sa dami po, sa dami ng nako-confine, ma'am, yun ang nangyayari, napapabayaan yung iba, yun ang namamatay. Yun, exactly po. Uh-huh. Actually po, yung sa Bergamo, kausap ko po yung kaibigan mismo na kasama nila every time na magtatrabaho sila papunta ng Milan. Na ang sabi, yun ay hindi naman COVID. Yun ay mayroong operasyon, sumakit lang at nahirapang lumakad at nagpasugod sa ospital. Pagdating doon sa ospital, after a week or 2 weeks, itinawag na patay na dahil na COVID. So, ang hirap-hirap po. Kaya, ang hirap-hirap po ngayon. Mga Filipino, ma'am, may mga infected na rin po, mga kababayan natin. Mayroon na po tayong namatay. Tayong namatay. Ang sinasabi nga na infected sa COVID. Pero, ang totoo po yun, nagpa-check up po lang. Dahil nga nahirapan kasi mayroong operasyon. Okay. Nahirapang lumakad. Tapos, nagpasugod sa ospital, tapos itinawag na napatay na, hindi mo na makikita dahil ang kaso sinasabi na infected sa COVID. Pwede nating may katotohanan o pwede nating masabi na hindi na na-entertain dahil sa dami na ng kung nagkakulang-kulang na nga mga doctors and nurses dito. So paano, ma'am, ang yung kababayan nating Pilipino na namatay, nakuha yan ng pamilya niya? Hindi na. Ang ano ko ng balita na kailangan maghingi ng tulong para ipauwi. Sa palagay ko po parang patawarin naman ako sa mas minabuti na lang po na mag-stay dahil nga ito nga mga Italiano ditong namamatay na kahit nandito lang ang pamilya nila ay hindi na nila nakuha at hindi na nila nakita mula noong naisugod sa ospital. So in what sense na tutulungan ng ating gobyerno at ipadala dyan sa Pilipinas? Do you think it's a good idea? Kasi hindi sure, hindi kasi sigurado yung sinasabi ng mga iba na pag namatay daw yung tao na carrier ng COVID ay mawawala rin yung virus. Pero hindi natin alam doon sa pag-process sa kanya, di ba? Yung sa ataol or whatever, may naka diyan. Di ba?
Oh, hindi po natin alam. 'Di ba? Pag namatay na, mas lalo ngang lalakpitan ka ng bakterya o virus. Oo nga eh. Wala pang talagang nakakapag ano diyan na nakakapag sabi na talagang hindi nawawala yan eh. Ewan ko kung para lang hindi siguro tayo mag-alala. Sa ngayon ma'am, yung mga yung mga patay na saan usually dinadala? Saan inilalagak? Alam ko po doon sa Bergamo dahil doon po ang pinakamarami. Mhm. Sa lugar ng Bergamo, doon po pinakamaraming may namatay. So doon po dinadala. Diyan sa area nyo, ma'am, sa Milan, kumusta yung may marami na rin bang infected diyan? Marami na rin po. Marami na rin po. So kayo, ma'am, tutuusin po yung lugar namin. Okay, yung lugar namin mayroon na po. So kayo hindi na kayo lumalabas sa ngayon. Okay pa ba yung stocks ng pagkain nyo for a week o month or paano? Mayroon naman po dahil ang asawa ko, siya po yung lumalabas, pero as in pagdadating niya spray agad, yung sapatos spray, yung damit niya sa likod spray, tapos yung mga bags na spray, at saka yung mga pinamili talagang hinuhugasan ng mainit na tubig na kahit man kailan hindi namin yan ginagawa. Oo. Pero tapos long distance na po kami, although ginagawa lang namin yun pag nag-aaway, pero ngayon long distance na po. Long distance na po, natutulog po 2 weeks na, magwa 1 month na. Oh. Kasi hindi nga natin alam dahil siya lumalabas Si Ma'am Josephine Duque, ang kanyang sinabi kagabi, ma'am, ang style nila, mayroon lang silang sapatos na ginagamit pang alis, tapos iba naman yung pampasok. Yun ang ginagawa nila. At ayan, dinidisinfect din. Totoo po yan. Totoo po yan. Yun po ang ina-advise sa amin na yung sapatos mo na nilalabas, manatili po sa labas at sa spray. So maaksaya kayo ng niyan ngayon, ng detergent soap, kasi syempre lalaban agad yung yung mga damit ninyo kasi ito para pasigurado lang. Of course po, kung minsan naman hindi naman yung paisa-isa, basta yung suot mo pagpasok, ilagay ka agad sa sa washing machine, tapos maliligo, tapos basta nandyan lang yung i-sprayhan mo na po yung loob ng washing machine, tapos kinabukasan kung after 2-3 days labahan na po, basta at least nandyan lang siya sa isang lugar. So yung washing machine nasa labas na, ma'am? Nandito naman po sa loob ng bahay namin. So baka pwedeng magawa ng nandyan lang sa labas. Tas diretso na lang doon. Well, kung anong sabi mo nga, kahit anong pwedeng gawin na lang para lang maging safe. Iilan po kayo sa bahay niyo, ma'am? Dalawa lang naman po kami. So ngayon parang kung up and down ang inyong bahay, tig-isa kayo ng floor, yung isa nasa baba. Hindi naman, isang apartment lang po. Siya nandoon sa kwarto, ako nandito sa sala. Pagdating niya, parang pinandidirian mo, nag-iisip ka agad na nag-spray ka ba, nag-ano ka ba, maligo ka na agad, wag kang lumapit sa akin. Alam mo po, hindi na normal. Parang nadidevelop po namin yung takot, yung pandidiri sa isa't isa. Ay nako. Kami man, ma'am, yun nga ang purpose namin, bakit kami tawag ng from Italy mismo. Kasi dito sa atin, naman, hindi naman sa sinisiraan natin kasi alam mo rin ang ugaling Pilipino. So, ngayon, sinasabing ang dami pa ring reklamo. Ang daming reklamo na walang ibinibigay ang gobyerno kasi required to wear face mask
Pero sinasabi, walang ibinibigay ng gobyerno. Diyan sa inyo, ma'am, syempre provided ng government yung mga ano nyo. Wala po kami. Yun po ang nararamdaman namin yung una na mag-lockdown. Nandoon po yung mga tanong, bakit? Kailangan ba na malayo lang din naman o ano? Pero sinasabi po namin sa inyo po, habang iilan lang yung mga nabiktima, wag nyo kasi nagsimula lang po kami sa isa. Malayo pa dito sa Milan, medyo ano, pero ano po ang nangyari ngayon? Kaya wag nyo po mag-self, ano, kahit man din ako, wala man akong face mask. Kung wala man tayo mga face mask, at saka sa dami-dami nga na inintindi ng gobyerno, ang importante lang po na mag-self-discipline po tayo talaga, na wag po tayong makipag ano, dahil hindi po natin malalaman na mayroon na pala siya, dahil hindi naman kaagad-agad magre-react yan sa katawan eh. Yes. Ay maganda pa ang pakiramdam mo, nagkipaghalubilo ka na doon, punta ka na doon sa pamilya mo, sa kaibigan mo. After 14 days, naging ganyan ka. So kaya yun ang sinasabi na importante na kung sino yung mga pinapayagan dito na lumalabas, mayroon po silang hawak kung saan po sila nanggaling o saan sila pumunta para madali po maano, dahil hindi nga masabi kung kailan maghihina yung katawan mo at nakapag nahawaan mo na yung mga kaibigan mo na naging kabanding mo. Pag lumalabas, ma'am, ginagamit private car or kailangan yung sumakay ng public transport? Gumamit sa public? Yung mga walang sasakyan po, nagbabas, nagtitrain. Yun ang mas delikado. Yun ang delikado. So kung nasa sa iyo, sa sarili mo, kung ikaw gusto mo pang mabuhay at makapiling ang inyong mga kapamilya at gusto mo pang i-enjoy, mag-self-discipline ka na. Yun. Pero yung ito naman, yung may sasakyan naman, siyempre, pagdating doon sa border, bago ka lumabas, kung saan ka, mayroon pong checkpoint na nagtatanong saan ka pupunta, saan ka nanggaling, para malaman. Talagang hindi na rin po talaga basta-basta nga makabiyahe ka kung saan kahit mayroon kang sasakyan. So, wala pang balita ngayon, ma'am, na ito total lockdown po yung Italy or yung lugar ninyo? So far, wala pa po. Yun po ang hinihiling namin kaming mga Pilipino dahil nga yung kung sa baga, hindi naman masyado kaming nakakapag talaga ng Italiano. So yun po, nagtatawag po yung ibang mga sino ba talaga ang para manawagan tayo sa gobyerno. Tayong mga Pilipino, we are part of this country. Yes. So kailangan po tayo na mag-action po na po natin sa gobyerno dito na kailangan mag-total lockdown, mag-lockdown kahit yung supermarket. Kailangan what is 1 week? So bumili ka muna ngayon ng maraming bigas o maraming spaghetti dyan o mag-total lockdown para talagang mawala. Okay. Pero hanggang ngayon po, nandyan. Pero so, baka makatulong po sa inyo si Cardinal Tagle. Baka pwedeng mga Filipino priest natin na si Pope na ang manawagan siguro. Makatulong si Pope. Sana po. Sana po makarating po na isa po na magsasalita po na kami ay nire-request. Dati po, against po, kung ano mang nararamdaman nyo ngayon na against na ibang mga kababayan natin na against na mag-lockdown. Pero ganun po din kami. Pero ngayon, hinihikayat na namin ang gobyerno na mag-lockdown, totally lockdown, walang bukas kahit para matapos na. Dahil habang mayroon naglalakad, nandyan po si Corona. Opo. Anyway, try ko pong may kausapin dito, ma'am. Mayroon po siyang kapatid na pare dyan naka-assign na po dyan sa Vatican. Kung pwedeng makausap ninyo at maiparating siguro sa tulong ng Santo Papa, baka naman pakinggan ng Italian government ang panawagan na total lockdown. Yes po. Kailangan talaga na ganun ang gagawin. Pero parang nanghihina na
nangihina na ang presidente namin dito. Oo, siguro. Umiiyak na, hindi na alam kung anong gagawin. Kasi kung tutuusin po mga Pilipino, nahahawaan lang din sila sa mga bisita ng amo. Yung namatay, nagpunta lang sa ospital, doon na nahawaan. Actually, wala po talagang nahawaan na mga Pilipina nang dahil sa kagala-gala nila. Wala po. Dahil nakausap ko po yung kaibigan mismo ng biktima, ayun ay nagpa-ospital lang. Doon lang po natipuhan. Pero yung mga sila, kasi mahilig po sila sa mga happy hour. Ng 6 o'clock, nandoon na po sila nagbanding-banding. So, doon po, social po sila. Kaya sila po ang may kasalanan dito. Sila mismo. So, yun ang magiging problema dito sa atin. Ang mas magiging may kasalanan ang ating mga kababayan din kung hindi sila makikinig. Of course. Sila po, kaya wag po nilang batikusin ang ating gobyerno. At mabuti nga na sa ngayon pa lang nito nag-lockdown na kayo dyan. At nagpapasalamat po na kahit pa paano mayroon pong mga pribadong mga tao na nagbibigay ng tulong sa inyo. Sa amin dito wala. Nga kami. Grabe ano? Oo. Hindi rin naman makakapag... andito ngayon nanonood ngayon si Kapitan Raymond Balagapo. Kapitan, baka pwedeng makontak mo si Father Erwin Balagapo na maibulong sa Santo Papa na makausap na ang presidente ng Italia na hinihiling na po ng ating mga kababayan na mag-total lockdown na po para po ma-solve ito. Nandito nga ngayon, nanonood sa atin ngayon. Kapatid niya po, pare, nandyan po sa Italia, sa Roma, dyan kay Pope, sa Vatican. So, baka mapakinggan po natin. Anyway, Ma'am Nora, maraming salamat po sa inyong oras. Any development dyan, message nyo lang po ako. Muli po, ano po ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig dito sa ating programa? Mga kababayan ko, ako po'y nananawagan po sa inyo na wag po kayong matigas ang ulo dahil kung ano man yun po ang nararamdaman nyo ngayon, yun po ang nararamdaman namin dati dahil nag-alala po kami dahil hindi lang po ang sarili namin ang inaalala, yung mga pamilya po namin sa Pilipinas, pero po ngayon naintindihan na po namin na dapat noon pa, hindi na kami nagmamatigas ng ulo, lalabas-labas, magsarili na po kayo, maintindihan nyo po yung sitwasyon ngayon dahil hindi po biro ang sitwasyon ngayon kung alam nyo lang. So, magtiis lang po tayo, magtiis, magdasal, at yan po ay mawawala din. Doble po ang ingat natin at wag po, mag-antay na lang po tayo kung kailan po maging okay ang sitwasyon. Dahil sa ngayon, kung kayo ang magmamatigas ang ulo at inaano pa nyo ang gobyerno. Tama po ang ginagawa ng gobyerno natin ng kailangan total lockdown po. Kaya magdasal, wala pong imposible sa Panginoon dahil lahat ito ay mayroon pong purpose ang Panginoon. So marami pong disadvantage na ang lumalabas ngayon si Corona, mayroon pong mga advantages dahil kahit ang asawa ko po natuto pong magdasal. Ito lang po ang totoo. Natutong tumawag at natutong kumain ng mga vitamins, mga fruits and vegetables, natuto dahil protection. Kaya ganun po ang gagawin natin mga kababayan ko. Huwag po kayong matigas ang ulo dahil ang hirap-hirap po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Ma'am Jo, Ma'am Nora. Ang aming pong pagdarasal sa inyong kaligtasan na matapos ito, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi dyan din sa Italy at sa buong mundo. Maraming salamat po, Ma'am, and God bless po. Maraming salamat po. Lastly po, sana po isama kami ng gobyerno natin kung ano pong mga plano at ipagdasal po kung ano po ang sitwasyon namin dito. Maraming salamat po. Okay po, Ma'am. Maraming salamat. Bye-bye. Bye. Okay po. Mga kaboses, amad to, ha?
kuhaan niyo nga mensahe. Uurot-ruhon naton. Pwede naton ito Diyos. Ito nga part aniya panawagan. Pwede naton ito ibalik-balikon. Hanuna, sugad hira. Nadiri hira. Nadiri ang mga Italiano, nadiri ang mga Pilipino, han lockdown. Pero, naging kampante hira. Ano natabo? 900. The latest, mga kaboses, 969 nga patay. Yan na lang adlaw. Didto ha Italy, paupo din yan 51 nga doctors nga nurses. Ayaw naton pagpaabuta. Dinhiya aton. Ini nga sitwasyon. Makulba. Makuang pagpinamati han istorya. Hira na mismo. Kan una nato, kagabi nato nakaistorya, na dito yan usa nga parte han Italia, nga harayo hira. Hadton may da mga kasuhan COVID-19. Pero nagplaplano dito lockdown. Yan na iton Milano, northern part iton Italy. Amo po iton mas grabe iton tama. Grabe iton epekto iton COVID-19. Usa naton niya kababayan may dani operasyon. Tungod niya baga kinurian pag ginhawa, iginarang at hospital, natapunan han COVID, patay. Di rin nakauuli. Suga di tatatabo. Magtinirutig ang anit iyo mga ulo. Ginsisiring ngayon. Ngan iyan na nananawagan kita at mga kabaranggayan gihapon. Kung kamo nagpaka-mask, gamitan niyo yung eksakto ito yung mask. Diri kay adit o yung babala ito yung irong diri yung tatabunan. Ipakita niyo hit iyo mga mulupyo nga kamo inagsusunod para lot hira magsunod. Kamo nga mga mulupyo bisan ano nga proteksyon buhatan niyo. Gang kung pwede didto la kamo hit iyo mga panimalay. Tungod ba rin na kita oras, siguro buwas na lang naton hito na aga Mayor Marcel kay siguro napahuway na yan to. Kay nasi nga kaya di nala gusto gad niya din studio but nato naman nga ay mikukan Mayor phone patch nala para gihapon makapahuway hiya kay iba na iton aton mga LGU officials yan in mga mga guol na gihapon ini. Salamat Tita Rene Almaden hanimo pag kita Kapitan Raymond Balagapo, Reyna Natividad, Donna Dimos, Lawrence Ranyosa nga diyan na Kuwait, Jade Berino, Joy Reposar Dorano, Lynn Dizon Zimog, Pusong Bato, ka Tony Antonio Salaw ng RPN, Radyo Pilipinas, Arlene Distora, Michael Adalia, Marion Paul, Voces, Josh Bea Garcia, Rampel Borns, Ma'am Clarita Deles Faron, Kapitana Dilia Bato, Sir George Cayas, Tita Emma Landicho, hello from Dulag, Uson Family, Kabias Uson Family, Didi makaradlok na talaga, Sobraha Manila. Ako, resume na kami by Monday, pasok BDO. Guy. Carlito Abiliada, Bilardo Tanya, Paul Cornejo. Damo nga salamat po hayong tanan ngadto na mga nagkita haaton. Temporary natin yung pagsasadhan sa pang-edisyon hini ato na programa nato na COVID-19 updates and special coverage sa Kaboses Radio. Buwas bantay niyo iton aga igsusulod daton ito na usang misa Santo Niño Parish. So ay nakapaglinakat di na nala ka magtag sa tagsang lugar, pamati na lang kamo para hiton misa. Salamat mo pa nga gabi haiyong tanan.
This is Kaboses Radio with highly advanced broadcast equipment. The station of the new generation. The news and entertainment radio of the Allied Broadcasting Center Incorporated. In Eastern Visayas, it's 104.7 and 99.9 on the FM band. My voice, your voice, our voice. This is Kaboses Radio. Life is better when things are sweeter. That's how it should be. So open up.